Sa Kidapawan, North Cotabato, patuloy pa rin pinagsasabong ang mga kabayo kahit bawal at binabatikos. 3 araw isinagawa ang labanan ng kabayo bilang bahagi ng selebrasyon ng pagkakatatag ng Kidapawan. Ang mga manunood natutuwa pa kahit pa nakikita ng nagkakasakitan ng mga kabayo. Mahigpit itong tinututulan ng animal welfare rights advocates, lalo't bawal ito sa ilalim ng batas. Pero paliwanag na mga nag-organize, tradisyon na raw ng mga katutubo ang labanan ng mga kabayo. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Hanggang ngayon po ay masigasig pa rin ang team ng GMA Kapuso Foundation sa paghahatid ng tulong sa mga kapuso natin sa Negros Oriental. Marami pa rin kasing lugar po doon ang hindi pa naaabutan ng tulong. Narito ang aming pinakahuling ulat mula doon. Dahil hindi pa rin madaanan ang mga kalsada papuntang Gihulngan, Negros Oriental, ang dating 3 oras na biyahe, inaabot na ng 7 oras kapag tinahak ang alternatibong ruta. Kaya naman para mapabilis namin ang pag-abot ng tulong, nakipagtulungan na kami sa Philippine Navy. The best way na madala natin to is through by the sea. So kaya that's why na ang Philippine Navy ay andi dito para idala itong mga relief goods. Sa pagdating namin, sinalubong kami ng mga placard na humihingi ng pagkain at inuming tubig. Bagamat may mangilan-ngilan na ring nagbukas ng tindahan, marami pa rin mga residente ditong kumakalam ang sikmura. Ang mga tao na sa taas ng bundok is normally talagang apektado masyado rin at hindi nakakaabot kung minsan yung tulong. So bago natin tulungan yung sa baba, unahin nyo sa taas kasi nandito yung pinakamahirap na tao na nakatira ngayon sa bundok. Habang namimigay ng relief goods, napansin namin si Aling Estrella na tinitiis ang natuklap na balat at laman sa kanyang kanang kamay. Nagapungko ko niya, ning kalitra kanuos ang kuan kanang among atop niya, wa na ko kahibalo nga ang among balay, ang bungbong sa among balay nga taktak. Tinatalian na lamang ni Aling Estrella ang kamay para hindi maramdaman ang sakit. 5 araw na rin kasi ang lumipas, pero hindi pa rin ito napapatignan sa doktor dahil sa kahirapan. Agad na nilapatan ng lunas ang sugat ni Aling Estrella nang dalhin namin siya sa ospital. Hindi talaga maiiwasan ang may masaktan tuwing may sakunang tulad ng lindol. Kaya ang payo ng doktor, just to clean the wound, continue daily dressing, take the antibiotic and analgesic, and come back for a tetanus immunization. Bukod sa mga relief goods, naghatid rin po ang GMA Kapuso Foundation ng mga gamot sa Gihulngan para matugunan ang pangailangang medikal ng ating mga kapuso rito. Katulad ni Aling Estrella. Nalipay po ko nga, nakagawas ko nga, wala di ko mamatay sa amo ang balay. Mauna akong nakuanan. Naabot mo sa amo ang barangay nga, katabang namo. Malaki po ang pasasalamat ng GMA Kapuso Foundation sa lahat ng aming nakatwang sa Operation Bayanihan sa Negros Oriental, kabilang ang Philippine Navy. Patuloy pa rin po ang aming pagtanggap ng tulong at donasyon para sa mga nasalanta ng lindol doon. Maaari po kayo magsidya sa aming tanggapan. Pwede rin po kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Isang eroplano ang lumampas ng runway ng Kalibo International Airport pasado alas 10 kaninang umaga. Galing Maynila, ang Airfield Express Flight 2P969 nang sumadsad ito sa dulo ng runway. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa 135 pasahero at crew nito. Wala ring tinamong pinsala ang eroplano, patuloy namang iniimbestigahan ang naturang insidente. Direktang sinabi ni Chief Justice Renato Corona na pwedeng maging batayan ng impeachment ang umano'y pakikialam ni Pangulong Aquino sa impeachment trial. Patunay rin daw ang umano'y panggigipit sa prosekusyon na wala silang ebidensya laban sa kanya. Nakatutok si Chino Gaston live mula sa Korte Suprema. Chino.
Mel, malutong na mga salita ang ginamit ni Chief Justice Renato Corona laban kay Pangulong Noynoy Aquino. Maaaring ma-impeach din daw ang Pangulong Aquino dahil sa kanyang mga ikinikilos. Mula na magsimula ang kanyang impeachment trial, bihirang magsalita o maglabas ng statement si Chief Justice Renato Corona. Pero kanina, mahaba ang kanyang inilabas na statement. Tila ba naglalabas ng sama ng loob? Una niya sinabi ni minsan daw hindi siya nasangkot sa anumang anomalya o iskandalo. Galing daw silang mag-asawa pareho sa may kayang pamilya. At kung anuman ang kanyang yamang hawak sa ngayon ay produkto ng 45 taong pagtatrabaho nila mag-asawa at bayad daw ang lahat ng buwis nito. Kaya nasaktan daw siyang makita ang kanyang pamilya na nahihirapan. Ngayon daw, hinaharas sila ng BIR. Isang bagay na hindi niya hahangarin para sa kanyang pinakamahigpit na kaaway kung meron man. Kaya determinado daw siya at kanyang defense team na ipaliwanag na maayos at lubos ang mga kasinungalingang lumalabas laban sa kanya. Pero sa ngayon, nananawagan siya sa publiko na huwag munang manghusga. Ang sinabi daw ng prosecution na bombshell ay mabibisto bilang isang dud. Tulad na lang ng una nilang sinabing meron siyang 45 na ari-arian. Matatandang lumabas sa impeachment trial ang pag-amin ng prosecution na hindi 45 kundi 24 na lang ang kanilang pinapatunayang ari-arian ni Corona at ng kanyang pamilya. Mensahe ni Corona sa prosecution panel, alam daw niya ang batas at wala siyang nilalabag na batas. Wala siyang pananagutan sa tao at sa gobyerno. At huwag daw silang gumamit ng pamimilit at iligal na paraan para makakuha ng pruweba. Dahil ang ibig sabihin lang nito ay wala ni isang ebidensya ang prosecution ng isang pang impeachment complaint laban sa kanya. Sabi pa ni Corona, may kinalaman daw ang kanyang impeachment sa Hacienda Luisita. Matatanda noong isang taon, iniutos ng Korte Suprema na ipamahagi na ng pamilya Kuhangko, ang mga kamag-anak ni Pangulong Aquino, ang Hacienda Luisita sa mga farmer beneficiaries. Sabi ni Corona ngayon, ang impeachment trial daw ay huwad. Isang paghihiganti ng sukdulan at kahiyahiyang tangka na pigilin na pagbabahagi ng lupain sa Hacienda Luisita. At panghuli, sinabi niyang malinaw daw na impeachable offense ang ginawa ng Pangulo nang hinimok niya ang mga senator judges na suwayin ang saligang batas. Kagabi, inilahad ng defense panel na inalok umano ng Malacanang ang mga senator judges ng tig 100 million pesos na proyekto para bumotong suwayin ang TRO ng Supreme Court laban sa pagbubukas ng kanyang dollar accounts. Bagay na ikinagalit at kinundina ng mga senador. Kanina, nagdesisyon ng impeachment court na sundin ang TRO ng Korte Suprema. It was an order issued. It was an order issued by the court, and the court was actually expecting that it will be complied with. Mel, dahil wala nga kinalaman o kaugnayan ng Korte Suprema sa umano'y issue na panunuhol umano sa mga senator judges, wala raw muna komento ang Supreme Court tungkol sa isyong ito. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Isang gimmick kung tawagin ng palasyo ang mga isiniwalat kahapon ng depensa ni Chief Justice Renato Corona na umano'y nangyaring suhulan para suwayin ng Senado ang TRO ng Korte Suprema. Si Executive Secretary Paquito Ochoa at iba pa nilang isinasangkot, mariing itinanggi ang umano'y panggapang ng palasyo sa impeachment trial sa punong mahistrado. Nakatutok si Mariz Umali. Desperado na raw ang mga abogado ni Chief Justice Renato Corona kaya gumagawa na sila ng istoryang walang katotohanan. Ayon sa palasyo, kapit sa patalim na ang akusasyong tinatawagan daw ni Executive Secretary Paquito Ochoa ang mga senador para harangan ang TRO na ipinalabas ng Korte Suprema sa pagbukas ng mga foreign bank account ni Corona. Sabi pa ng mga abogado ni Corona, 100 milyong piso raw ang kapalit ng hiling ng palasyo. Ayon mismo sa Pangulong Aquino, wala naman daw napatunayan ang mga abogado ni Corona. At sa Pilipinas po, baka nakalimutan itong mga batikang abogado, yung bago ka mag-akusa, magpresenta ka ng ebidensya mo, obligasyon na nag-aakusa na patunayan yung kanyang akusasyon. They are trying to divert the attention away from the real issue in this case, which is the culpability of the Chief Justice. Dahil hindi na po nila kayang madepensahan po si Chief Justice Corona, ito po ang kanilang nilalabas. They're trying to condition the mind that any judgment, a judgment of conviction, if at all, that would be rendered by the Senate Impeachment Court would have now been tainted because of that alleged offer of 100 million, which is basically and categorically not true.
Itinanggi na rin ni Ochoa ang akusasyon, hindi raw totoong tinatawagan niya ang mga senador para suwayin ang TRO ng Korte Suprema. Isa lang daw itong gimmick na hindi nababagay sa isang impeachment trial. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, may ilang senador na pumunta sa palasyo noong nakaraang linggo, pero para sa ibang event daw. Hindi rin daw tama na idawit sa usapin ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na tinatawag din pork barrel sa usapan. Taon-taon naman daw binibigay ito. Sinagot din ni TESDA Director General Joel Villanueva ang kumakalat sa mga text message na ipapadaan daw sa TESDA ang ipamimigay sa mga senador na susunod sa gusto ng palasyo. Insulto raw ang mga ganitong alingas-ngas. Ang 1.1 billion peso na stimulus fund ng TESDA ay nakalaan na raw sa BPO at tourism sector at walang lugar para sa mga politiko. Gayon din ang 700 million peso fund para sa mga scholars ng TESDA. It's a preposterous claim sapagkat number one, hindi tayo nag-allocate sa mga sino mang politiko, lalo na sa mga senador. Honestly, ako'y na-offend dito sa balita na ito considering na I have been espousing good governance for quite a long time. Hindi direktang sinagot ng palasyo ang mga bagong pahayag ni Corona ngayong araw. Sa isang statement, sinabi ng palasyo na ang karakter ni Corona ang kine-question sa impeachment trial. Ang bagong pahayag daw ni Corona kung saan sinasabi nitong inosente siya sa mga bintang ay isang mahinang depensa, lalo pat marami nang lumabas na ebidensya. Hindi naman sinagot ng palasyo ang sinabi ni Corona na ang impeachment trial laban sa kanya ay may kaugnayan sa tangkang pigilan ng pamamahagi sa Hacienda Luisita na pag-aari ng pamilya ng Pangulo. Pero pinaninindigan ng mga abogado ni Corona at mismo ng Chief Justice ang kwento nila at sa tamang panahon daw ay mabubunyag din ito. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Up next, swing star na si Alden Richards may pa-contest sa female fans na gusto siyang makadate. At nabarkads kong si Pauline Luna, kamusta na kaya matapos himatayin kanina sa Eat Bulaga? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras.